Sa nakaraang kwento natin ay hindi naman makapaniwala si Yonwoo na ang maalamat na hayop ni Fante at Edora ay mga griffins at sa pagpapatuloy ng kwento. Habang pinagmamasdan ni Yonwoo ang mga maalamat na hayop ay sa isip-isip niya naman na ang griffins daw ay ang pinaka-the beast sa lahat ng mythical beast. Sinuri niya naman ang katawan nito at sa isip niya na parang na-absorb naman ng mabuti ang enerhiya na kanyang ibinigay at parang malaki ang potensyal ng mga maalamat na hayop na ito. Lumabas sa kanyang sistema na napagtagumpayan niyang matapos ang hidden quest ng pagsubok ng Abyss Turtle at napagtagumpayan niya na naman ang hindi madaling mapagtagumpayan. Nakakuha na naman siya ng karagdagang 8,000 karma. Sa ngayon ay makakaya niya na ang Blue Spirit. Ang kanyang karunungan sa espiritu ay mababa pa. Minungkahi ng sistema na dapat niyang matutunan ang Spirit Magic upang ma-evolve niya ang tinatawag na Blue Spirit patungo sa Superior Spirit. Nakatanggap naman siya ng gantimpala mula sa kanyang hidden quest na 30 piraso ng Head Turtle Shell at Molted Skin of Turtle Tail Snake. Ang mga item na kanyang natanggap ay may grado na A++. Ang mga ito ay pambihirang artifact na walang katulad sa tore at tanging nakatali lamang ito sa nagmamay-ari. Hindi naman ito pwedeng mailipat o ibenta sa pagitan ng manlalaro. Sa isip niya naman na nararamdaman niya na ang kanyang armor ay unti-unti na itong ibigay kaya naman tamang-tama ang mga ito. Ang shell ng pagong ay mas matigas na pwede nang maikukumpara sa adamantium at ang balat naman ng ahas na buntot ay makunat din at may taglay na katangian ng lason kaya naman mapapakinabangan niya ang mga ito. Napatanong naman ang demonyong dragon ni Yonwoo na kung ang mga kaibigan niya na yan ang mga ipapalit niya sa Abyss Turtle. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na si Growl daw ay natutulog ng kalahating taon sa Philosopher's Stone. Napasabi naman si Chirpy na gising na rin siya. Tinanong naman ni Yonwoo si Chirpy at ang demonyong dragon na kung kamusta ba ang pakiramdam nila at tinawag niyang Growl ang demonyong dragon. Masayang tugon naman ni Chirpy na maganda ang kanyang pakiramdam at gusto niyang lumipad sa paligid. Nagalit naman ang demonyong dragon dahil sa itinawag ni Yonwoo sa kanya na Growl at sinabi niya na huwag niya siyang tawagin sa ganyang pangalan. At tinanong niya naman ito na huwag niyang sabihin sa kanya na hanggang ngayon ay wala pa siyang ibang ipapangalan sa kanya. Tugon naman ni Yonwoo na hindi siya makapag-isip ng magandang pangalan at nadismaya naman ang demonyong dragon at sinabi niya na hindi ito maaari. Nagpigil naman ng tawa si Yonwoo at tinanong siya ng demonyong dragon na paano ba siya nakakatawa ngayon. Nag-isip naman si Yonwoo at bigla niyang sinabi ang pangalang Nemesis at tinanong niya ang demonyong dragon na kung ayos ba sa kanya ang ganoong pangalan. Sinabi naman ng demonyong dragon na ang pangalang iyan ay pangalan ng Diyosa, ang Diyos ang namamahala sa paghihigante at batas ng Olympus. Ang pangalan ng Diyos na naglalaman na ng kapangyarihan dahil ito ay isang blessing na may kapangyarihan, character at ang posisyon ng Diyos. At kapag naman gamitin niya ang pangalan ng isang Diyos ay makakatanggap siya ng proteksyon ng Diyos. Gayunpaman ay hindi niya dapat dungisan ang pangalan ng Panginoon. Marami na ang gumamit ng pangalan ng Diyos at hindi nila makontrol ang kapangyarihan kaya naman isinumpa sila. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na medyo kakaiba ito para sa kanyang kaso dahil interesado na siya sa Diyos at demonyo at mayroon din siyang lakas ng loob upang panatilihin ito hanggang sa hinaharap at hanggat ipinapakita niya ang hustisya sa Diyos ang si Nemesis ay walang bagay na hindi niya magagawa. Lumabas naman sa kanyang sistema na ang mga Diyos at demonyo sa ika-78 na palapag ng tore ay nagdedebati ng kung ano at ang ibang Diyos naman ay hindi nasisiyahan at si Hermes naman ay kinukumbinsi ang mga ito. Tinanong naman ni Yonwoo ang demonyong dragon na kung ano ang kanyang sagot sa kanyang katanungan na kung gusto niya ba ang pangalan na yun at kung hindi niya man ito gusto ay Growl na lang ang ipapangalan niya sa kanya. Tugon naman ng demonyong dragon na talagang napakaangas niya talaga palagi at sinabi niya na ayos na sa kanya ang Nemesis na pangalan. Ang pangalan ng demonyong dragon na Growl ay napalitan ng Nemesis at ang mythical beast ay mag-iiba ayon sa kanyang bagong pangalan. Kinikilala naman ng dragon na si Nemesis si Yonwoo bilang amo niya. Isinilang naman ang bagong mythical beast sa tore na wala pang nabubuhay sa tore at si Nemesis ang kauna-unahang isinilang sa tore bilang bagong mythical beast. Napagtagumpayan niya na naman ang hindi madaling mapagtagumpayan at bibigyan na naman siya ng karagdagang karma. Nagbabala naman ang sistema at ayon dito na hiniram niya ang pangalan ng Diyos. Ang Diyosang si Nemesis ay nagdesisyon na pananatilihin niyang walang kinikilingan at ang Diyosang si Nemesis ay tinitingnan si Yonwoo. Binalaan siya ng sistema na mag-ingat siya na huwag niyang sirain ang pangalan ng Diyos.
Bigla namang lumabas si Chirpy at tinanong niya si Yeonwoo na kung paano siya at minungkahi niya na bigyan rin siya ng bagong pangalan. Pinagmamasdan naman ni Yeonwoo si Chirpy at naalala niya na si Chirpy daw dati ay gusto ring ibahin ang kanyang pangalan kaya naman nag-isip si Yeonwoo. Makalipas ang ilang sandali ay tinanong niya si Chirpy na kung ayos na ba sa kanya ang pangalang Nike dahil ang Nike ay galing sa Goddess of Victory o Diyosa ng Tagumpay. Tugon naman ni Chirpy na ayos na sa kanya ang Nike dahil gusto niya ito at ngayon ay pangalan ni Chirpy ay Nike na simula ngayon. Sinabi naman agad ni Yeonwoo kay Nemesis na dahil gising na siya ay mayroon siyang gustong pag-usapan ng sila lang na dalawa. Maya-maya pa makalipas ang ilang saglit ay lumabas na sila at dito tinanong ni Nemesis si Yeonwoo na kung bakit niya ba siya ipinatawag at kung ano ang pag-uusapan nila. Tinanong naman siya agad ni Yeonwoo na kung bakit ba siya nabuhay muli ngunit ang sinaunang dragon na si Calotes ay buhay pa rin. Dagdag niya pa na hindi siya nagtatanong tungkol dyan noon kaya naman gusto niyang sabihin niya sa kanya kung paano nangyari iyon. Sinabi naman ni Nemesis na ang rason kung bakit siya nabuhay muli ay nananatili siyang gumagala sa kawalan ng walang tigil. Ang kawalan ay kilala sa pagdaloy sa pagitan ng mga hangganan ng mundo. Pati na rin sa pagitan ng dimensyon at sa loob nito ay hinihintay niya si Jongwoo upang balikan siya. Nagtatakang tanong naman ni Yeonwoo sa kanya na paano siya nahantong sa ganoong klaseng lugar. Sagot naman ni Nemesis na dahil sinabihan siya ni Calotes at tinanong niya si Yeonwoo na kung hindi ba yun kakaiba dahil si Calotes ay ipinikit ang mga mata nito pagtapos niyang ibigay ang lahat kay Jongwoo at kahit ang mahalagang puso nito ay ibinigay din sa kanya at pinanatili nila ang pangako sa isa't isa at nakita rin nila ang pagbabalik nito sa mana. Subalit sa puntong pinalibutan na siya ng Asher Sword Clan ay hindi niya nagawang maipaghigante si Jongwoo at galit na galit naman siya sa katotohanan na isasarado niya na ang kanyang mga mata. Narinig niya ang boses ni Calotes na inaakala niyang patay na at sinabi ni Calotes sa kanya na hintayin niya ang bata dahil babalik siya. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na yun pala ang nangyari at naalala niya na pagtapos niyang makapasok sa tore ay palagi na siyang nagtataka kung sino ang nagbalik ng gamit nito sa mundong Earth. At napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung si Calotes ba. Agaran niya namang tinanong si Nemesis na kung nasaan na nga ba si Calotes. Tugon naman ni Nemesis na panigurado ay nasa lugar ito na kung saan siya namatay. Iyon ay sa ika-50 na palapag ng tore na tinatawag na Dragon Temple. Naisip naman ni Yeonwoo na sa ika-50 na palapag ng tore kung saan ipinikit ng kanyang kapatid ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon kaya naman si Calotes ay naghihintay doon. Napagdesisyonan niya naman na susubukan niyang makaabot sa ika-50 na palapag ng tore subalit naisip niya na wala pa siya sa posisyon upang maabot ito sa ngayon. Kailangan niya munang idagdag ang kanyang pangalan sa Hall of Fame. Sinabi niya naman na para mangyari yun ay kinakailangan niyang dahan-dahaning makaakyat sa ika-21 na palapag ng tore ulit. Tinungo na agad ni Yeonwoo ang ika-21 na palapag ng tore na tinatawag na Shadow Training Hall. Habang pinagmamasdan ni Yeonwoo ang training hall ay sa isip-isip niya naman na napakalaki ng building na ito. Ang tema sa ika-2 na palapag ng tore ay ang tinatawag na Break the Training Hall. At sa loob ng training hall ay mayroong 5 pintuan na mayroong bilang na 1 hanggang 5. Kapag mataas ang numero ay mas mahirap din ang pagsubok. Kapag naman nakapasok siya sa isang pinto ay kailangan niyang dumiretso at lampasan ang 33 seksyon. Naisip ni Yeonwoo na mayroon lamang siyang isang gagawin at yun ay ang talunin ang bawat alter ego na mga anino sa bawat seksyon. Ang lahat ng alter ego na mga anino ay gawa sa mga manlalaro base sa kanilang kakayahan at abilidad na nakatala sa Hall of Fame ng ika-21 na palapag ng tore. Mula sa ika-unang palapag hanggang sa ika-165 na palapag ng tore ay ang tanging malalakas lamang ang nasa top na maitatala sa tore. Sinabi pa na ang halos lahat sa kanila ay naging namumukod tanging high rankers kagaya ng Monarch at Apostol. Sa lugar na ito ay posible lamang na malaman at tatakihin ang kahinaan ng kalaban sa pamamagitan ng paghamon sa kanila ng maraming beses. At dahil dito ay posible rin nilang makita ang batang katauhan ng mga naging magkaribal sa hinaharap at pwede rin niyang mapag-aralan ang stratehiya laban sa mga ito. Bagaman ang mga karaniwang manlalaro ay nahihirapan sa paglampas ng bawat seksyon subalit si Yeonwoo ay nakabukod dito. Si Yeonwoo ay nangunguna sa lahat ng palapag maliban sa ika-10 na palapag ng tore bilang walang pagkakakilanlan. Hindi pagmamalabis na sabihin na walang kapantay ang kanyang hakbang pagtapos maitayo ang tore.
Subalit tiningnan niya naman ang kanyang sistema at ang nakapukaw ng kanyang pansin ang ika-4 na manlalaro na naitala sa Hall of Fame at ito ay ang kanyang kambal na kapatid. Makalipas ang ilang araw ay bumalik na si Yeonwoo sa nayon ng isang sungay na tribo pagtapos niyang masilip ang gusali sa ika-21 na palapag ng tore. At dito nag-uusap sila ng Marshall King at tinanong siya ng Marshall King na kung tatanggo na ba siya sa ika-21 na palapag ng tore sa tinatawag na Shadow Training Hall at kinumpirma niya na kung sa gayon ay lalabanan niya ang kanyang ilusyon. Tugon naman ni Yeonwoo na oo at nakita niya sa record na ikalawa siya at naisip niya rin na ang kanyang kapatid ay ang ika-4 sa talaan. Tinanong naman siya ng Marshall King na kung may tiwala ba siya sa kanyang sarili at tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung bakit pa ba niya kailangan magtiwala sa kanyang sarili. Tinanong rin siya ng Marshall King na kung takot ba siya. Sinabi naman ni Yeonwoo na nasisigurado niya na mananalo siya. Nagalit naman ang Marshall King at sinabi niya na tingnan niyo naman ang lalaking ito at sinabi niya pa na hindi niya ba alam na magpapahamak lamang siya kapag masyado siyang mayabang. Sinabi naman ni Yeonwoo na hindi siya magaling magbiro at ang kanyang sinabi ay totoo dahil alam niya ang kanyang kakayahan. Sinabi naman ng Marshall King na madyay gising na lamang siya kapag matapos siyang bugbugin ng kanyang anino. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung ayos lang ba sa kanya na bugbugin niya ang kanyang anino ng buong puso niya at kahit ano pa man ang mangyari ay ito ang nalalabing oras ng kanyang master sa ibabaw ng ulap kaya naman sinabi niya na parang wala naman siyang respeto upang labanan niya ang kanyang master ng ganun. Namangha naman si Fante pagkarinig niya na sinasabihan ni Yeonwoo ng ganun ang kanyang ama at sa isip-isip na kung mayroon bang paraan upang matalo ang kanyang ama sa legal na paraan. Bigla namang pinagsabihan ni Eudora sina Yeonwoo at kanyang ama na tigilan na nilang dalawa ang pag-aaway dahil hindi naman na sila mga bata at sinabi niya sa kanyang ama na kanina pa siya hinahanap ng pinunong matanda at minungkahi niya naman na magmadali na siya at hanapin ito. Napabuntong hininga na lamang ang Marshall King at nagreklamo naman siya dahil naiirita siya sa mga matatanda. Lumingon naman ang Marshall King at tinawag niya si Yeonwoo at minungkahi niya na subukan niyang manguna sa kanyang pagsubok. Sinang-ayunan naman ni Yeonwoo ang kanyang sinabi. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo habang pinagmamasdan niya ang Marshall King na ang nangunguna sa record ay ang tinatawag na All for One at ang ibig sabihin lang noon ay hindi natalo ng Marshall King ang nangunguna noong kapanahunan niya at napatanong naman si Yeonwoo sa kanyang isipan na kung anong uri ba ng tao ang nangunguna. Sinabi naman ni Yeonwoo kay Eudora na narinig niya na aakyatin niya na ang tore mamayang gabi. Sagot naman ni Eudora na oo at minungkahi niya kay Yeonwoo na ang uunahin nila ay dalhin ang mga griffin sa teritoryo ng Abyss Turtle at pagtapos noon ay aalis na agad sila. Dagdag pa ni Eudora na mahaba-haba na rin ang kanilang pamamalagi dito. Sinabihan naman siya ni Yeonwoo na kung sa gayon ay magkita na lang sila sa ika-23 na palapag ng tore at nagtataka naman si Eudora na kung bakit sa ika-23 na palapag ng tore. Napangiti naman si Eudora dahil naisip niya na makakasama na nila si Yeonwoo ng kagaya ng dati. Sinabi naman ni Eudora kay Yeonwoo na gusto niya yan. Makalipas ang ilang sandali ay tinanong naman ni Fante si Yeonwoo na kung hindi ba siya sasama sa kanila. Tugon naman ni Yeonwoo na mayroon pa siyang gagawin na paghahanda. Naisip ni Yeonwoo na sa ika-21 na palapag ng tore ay kung saan ang labi ng mga maraming halimaw ang natitira. Napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang mas magpalakas pa dahil nakakuha naman na siya ng bagong materyales. Makalipas lamang ang ilang oras ay pinuntahan niya na ang workshop ni Henova at naisip niya na kailangan niyang humingi ng tawad kay Henova dahil pinagkatiwalaan niya ang paggawa ng sandata nina Shannon at Hanryong subalit hindi man lang siya pumunta sa takdang oras na ibinigay ni Henova sa kanya kaya naman natitiyak niya na nag-aalala na ito sa kanya at nagawa pa nitong tumungo sa nayon ng isang sungay na tribo para lang mahanap siya. Kumuha naman ng lakas ng loob si Yeonwoo sabay pasok niya sa pinto at pagkapasok niya ay nakita niya naman na sinisubasta na ni Henova ang mga sandata na kanyang ipinagawa at sinigaw ni Henova na simula ngayon ay ebebenta niya na ang kanyang mga stock ngayon. Napasigaw naman ang isa na gumawa na naman ng nakakabaliw na bagay si Henova. May napasigaw naman na 50,000 na puntos at may sumigaw pa na 100,000 at 120,000 na puntos. Nagreklamo naman agad si Shannon at sinabihan niya si Yeonwoo na pigilan niya si Henova ngayon dahil iyan ang kanyang mga sandata. Sinabi naman ni Hanryong na ebebenta nito ang item na ginawa ng isa sa 5 magaling na blacksmith sa mga estranghero na mga tao. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na ang ugali ni Henova ay hindi pa rin nagbago.
Habang tuloy-tuloy namang tumataas ang presyo na sinisigaw ng mga manlalaro at sinabi ng isa na bibilhin niya yan sa halagang 250,000 at minura naman siya ng isa at sinabi niya na 300,000, sa isip naman ni Yeonwoo na ang espadang yan ay kahit ang karaniwang tao ay hindi ito kayang tignan at lahat sila ay gustong bilhin ito ngunit isasakripisyo nila ang kani-kanilang buong yaman para lang sa isang espada. Bigla naman siyang nagtaas ng kamay at sinabi niya na 500,000. Nagulat naman ang mga manlalaro at napalingon sila at nakilala naman nila na ang taong ito ay ang The Hoarder at napatanong naman ang isa na kung bakit siya nandito. Tinanong naman siya ng isa na kung hindi niya ba alam na ang The Hoarder ay malapit kay Henova. Bigla namang sumigaw ang isa na 600,000 at napamura na lang ito at tinanong naman siya ng isa na kung nababaliw na ba siya at kung paano niya ito mababayaran. Kalmadong sinabi naman ni Yeonwoo na 1,000,000 bawat sandata. Nagalit naman si Henova at tinanong niya ang mga manlalaro na gustong bumili na kung wala na bang tataas sa presyo at kung sa gayon ay ebebenta niya na ito. Bigla niya namang itinapon ng sandata kay Yeonwoo sabay tanong niya dito na kung bakit pa ba siya nandito at sinabi niya pa na kunin niya na ang lahat ng iyan at minura niya pa si Yeonwoo. Sinabi naman ni Yeonwoo na siya ang nakabili ng kanyang item na isinusubasta at gumastos ng 10 milyon subalit parang ang sungit niya naman sa kanya. Minura naman siya ni Henova dahil sa kanyang sinabi. Sinuri naman ni Yeonwoo ang sandata na inihagis ni Henova sa kanya at agad niyang ginamit ang kanyang Dragon Eyes at namangha naman siya dito dahil parang walang mali sa pagkakagawa nito. Ang tawag sa espadang ito ay Henova's Smooth and Twisted Sword. Ang uri naman nito ay pangdalawahang kamay na mahabang espada at mayroon itong grado na S at pwede pang maging double S. Magagamit ito sa madaming paraan subalit mayroon namang malubhang pinsala sa gumagamit kapag kulang sa kahusayan dahil sa malawak na pagkakaiba-iba sa balanse na timbang. Taglay nito ang pagpapala at sumpa ng hangin. May dalawa itong kasanayan at ang una ay ang tinatawag na Blessing Smoothly Flowing Strong Wind. Ayon sa Blessing of the Wind ay mas napapabilis nito ang pag-indayog kapag iniindayog ito sa kanang bahagi ay maaapektuhan ang liksi ng nagmamay-ari at ang bilis sa pag-atake. Mas pinalakas pa ang kapangyarihan sa pag-atake at nilalagay sa bitag na matalim na parang sapot ng gagamba ang kalaban. Ang kalaban na nabitag sa sapot ng gagamba na may talam ay lalamunin ng buhawi at pinapababa ang kapangyarihan ng pag-atake nito. Ang ikalawang kasanayan naman ay ang tinatawag na Cursed Twisted Whirlwind. Ayon sa sumpa ng hangin kapag inindayog ang espada sa kaliwang bahagi ay ililipat nito ang mabigat na hangin upang maging isang epo-epo at hanggang 12 na buhawi ang kaya nitong magawa at mababawasan naman ng husto ang katibayan ng armor ng kalaban at tumataas ang potensyal na mawawasak ang armor ng kalaban. Nakadepende naman sa antas ng kasanayan ang kanyang pagsasalit-salit ng kanyang dalawang kasanayan at nakadepende din ang kapangyarihan ng pag-atake dahil tumataas ng husto sa 2,300% ang kapangyarihan nito. Hindi naman akalain ni Yeonwoo ang kapangyarihan ng espadang ito at maging si Shannon ay napasabi na lang na nababaliw na ang kanyang master dahil hinahayaan niya lamang ang espadang ito at muntik nang mapasa kamay ng iba. Maging si Han Ryong ay napasabi na hindi siya makapaniwala na nagawa ni Henova ang espadang ito sa loob lamang ng isang araw dahil natitiyak niya na maraming oras ang gugugulin niya dito para lang sa espadang ito dahil napakaganda nito na tila ba ay walang rason na nagawa niya lamang ito sa loob ng maikling panahon. Naisip naman ni Yeonwoo na kung hindi na ba natutulog si Henova habang ginagawa niya ang mga ito habang wala siya. Humingi naman ng tawad si Yeonwoo kay Henova at tinanong siya ni Henova na kung para saan. Ipinaliwanag naman ni Yeonwoo na humihingi siya ng patawad dahil hindi niya man lang siya pinadalhan ng mensahe na mahuhuli siya subalit hindi niya nagawa kaya naman inaamin niya ang kanyang kamalian. Sinabi naman ni Henova sa kanya na hindi niya na ito gusto itong mawala pa at hindi niya gustong maranasan ang kagaya noong dati. Masungit naman na minungkahi ni Henova sa kanya na huwag niya iyong kalimutan at sinang-ayunan naman siya ni Yeonwoo. Sinabi naman ni Yeonwoo na ngayon ay nakaipon siya ng magagandang materyales at kinakailangan niya ang tulong niya. Tinanong naman siya ni Henova na kung ano ba ang maitutulong niya. Ipinakita naman ni Yeonwoo ang mga materyales na kanyang nakuha at sinabi niya na nakuha niya ang mga ito bilang gantimpala mula sa Abyss Turtle at Void Dragon. Manghang-mangha naman si Henova at parang maiiyak ito dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Masungit naman na tinanong ni Henova si Yeonwoo na kung ano ba ang plano niya sa mga ito.
Sinabi ni Yeonwoo na kailangan niyang baguhin ang lahat ng kanyang mga kagamitan at dagdag niya na marami na ang lumipas na oras at marami na din ang nagbago sa kanya at minungkahi niya kay Hanova na gusto niyang ipasadi ang lahat ng kanyang kagamitan upang tumugma sa kanyang estilo. Nanlaki naman ang mata ni Hanova sabay tanong niya kay Yeonwoo na kung alam niya ba kung ano ang kanyang ipinapagawa. Tugon naman ni Yeonwoo sa kanya na alam niya. Ang gumawa ng kagamitan ng isang manlalaro ay ang ibig sabihin lamang nito ay kinakailangang ipakita ng manlalaro ang lahat ng patungkol sa kanyang sarili at kinakailangan niya ring sabihin ang kanyang lakas at kahinaan at kapag naman ang gumagawa ng kagamitan ay mayroong masamang intensyon ay pwede nitong ipagkalat ang impormasyon patungkol sa nagpagawa at ang manlalarong yun ay makakatanggap ng hindi kanais-nais na pinsala sa mundo. Hindi naman lubos akalain ni Hanova na ang tangang ito ay pagkakatiwalaan siya ng lubos. Sinabi naman ni Hanova na pag-alit na tutulungan niya ito at siya ang kanyang magiging katulong sa paggawa ng kanyang kagamitan at kapag nahuli niya itong nagpapabaya ay pupukpukin niya ang kanyang ulo gamit ang maso na hawak niya. Nakiusap naman si Yeonwoo na alagaan niya siya. Kinagabihan sa ilalim ng 2 buwan ay sinusuri ni Hanova ang kanyang sistema at dito nakapaloob ang bawat impormasyon na patungkol kay Yeonwoo. Matataas na ang mga karunungan ni Yeonwoo sa kanyang mga kasanayan maliban na lang sa kakakuha niya pa lamang na kasanayan at mayroon naman siyang 4 na katangian. Habang sinusuri iyon ni Hanova ay hindi naman siya makapaniwala at sa isip niya na sino ba ang nag-aakala na nanggaling lamang ito sa mababang palapag ng tore dahil ang kanyang lakas ngayon ay maaari na nitong matalo ang halos lahat ng rankers. Napansin niya naman ang hindi matukoy na impormasyon subalit hindi pa rin siya makapaniwala na ibibigay nito ng buo ang bawat impormasyon patungkol sa kanya at ayon sa kanya na hindi siya sigurado kung tanga ba ito o pinagkakatiwalaan niya lang siya ng lubos. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.